Sing, tapusin na, alisin na natin si dating Pangulong Duterte. Merong isang pinapakalat pa yung mga DDS, 'no, isingit ko na ito. Merong isang pinapakalat pa yung mga DDS, 'no. Ang sabi dito, naalala niyo sinasabi, "Naku, may mga pumupunta pang mga DDS dito, bumaliktad na. Itong si Alcantara bumaliktad na, si Bryce Hernandez bumaliktad na, si ganito." Kulang na lang pabaliktarin niyang mga DDS na 'yan, puro mga ka-fake news 'yan. Sabi dito, balita ng politiko, "Di pa bumabaliktad. DOJ, no proof yet of Henry Alcantara's recantation in flood control scam." Bakit kaya nila pinapakalat yung mga bumaliktad, bumaliktad, whatever? Ayan pa din ho, oh. 'Di ba Legazpi, oh, the Department of Justice, DOJ, clarified that it has yet to receive any affidavit from former Department of Public Works and Highway, DPWH, Bulacan District Engineer Henry Alcantara that would formally retract his earlier statement linked to the alleged flood control scam. Naku, dito medyo sumasabit sila ano eh. Sila sila Senator ano eh, yung gano'n, yung hindi pa siya natuturo, hindi pa siya napapangalanan, nag-e-explain na agad sa ano, "Ay wala po kaming kilalang mga district engineer. Ay hindi po kami dikit sa mga district engineer. Dito po sa Senado wala po kaming ganyan na mga district engineer." Ayun, kaya inilitaw po, inilabas yung mga picture nilang dalawa ni Henry Alcantara, 'di ba? Warshack, oh, shout out kay Beauty Bell, 400 ang kanyang like. The DOJ has not received or reviewed any affidavit from Henry Alcantara retracting his previous statement. There has been no official recantation by Alcantara, whether written or verbal, DOJ spokesperson Polo Martinez said in a statement. O wala naman pala, 'di ba? Fake news lang 'yang sinasabi nila, bumaliktad si Alcantara at Hernandez, Boss Mark. Eh, nako, ano 'yun, pakalat kaya 'yun nila ano, nila nila Senator Jewel? Kasi 'yan sila Bryce Hernandez mismo, sabi ni Bryce Hernandez, "Opo, si Senator Jewel po 'yun." Si Bryce Hernandez mismo sinabi pa, talagang nakikipagtulungan. Kasabwat po, sino? Yung sinabi po ni Senator Marcoleta na ligtas na daw po, si Jinggoy. Oh, 'di ba? Wala pa. At ako ho, mga bossing, para ho sa akin, kung papipiliin niyo po ako, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor. Hindi na kita sa-shoutout sa isang buong linggo, para sa'yo lahat 'yon. Kung ako ho ang papipiliin niyo mga kababayan, kung sino yung mga dapat sumailalim under na witness protection program, para ho sa'kin mas pipiliin ko pa itong mga ito, eh. Bryce Hernandez, itong sila, Alcantara, yung isa na si Yusek Bernardo. Bakit 'to? Nakikipag-cooperate, eh, versus po doon kay ano, doon sa mga bata ni Marcoleta, yung mag-asawa, na pilit paulit-ulit talagang sinusubukan na maging under ng witness protection program, yung mga diskaya. Mas pipiliin ko ho itong mga ito. Eto, mga nagsosoli, 'no? Sinosoli nila, nakikipagtulungan sila, eh, yung mga diskaya, eh, anak ng putik, hanggang ngayon sapilitan pa. 'Di ba, yung mga pag-ano, yung mga kuha nung mga di umano na galing sa nakaw nila. Hmm, eto pa, Elvira Gutierrez, oh, shout out po sa inyo. Eto pa mga kababayan, halatang-halata na kapagka yung mga diskaya ang mga nagsasalita, hindi naman tinuturo lahat, eh. Iniiwas po, halatang-halata yung pag-iiwas po, lalo na kapagka napag-usapan yung 2022 pababa, na mahahagip yung mga panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, bigla nilang babaguhin, eh, yung mga katanungan, eh. 'Di ba si Marcoleta, oh, kaya nga po 'di ba nawala nawala 'yan sa Blue Ribbon Committee. Bakit 'to? Kasi halatang-halata yung pagiging bias ni Marcoleta.
'no? Hindi ko lang ho alam kung siya yung tinutukoy na magkano daw 120 million na meron daw sabi sabi, pero ano in fairness naman po doon sa sinabi ni Tulfo, ni Mon Tulfo, sinabi niya naman dun sa post niya, "Hindi ko tinutukoy si Rodante Marcoleta dito." Hindi, sabi hindi, 'di yun ang paniwalaan natin. Meron daw senador na meron daw, senador o may mambabatas, hindi ko sigurado kung sinabing senador ba o may mambabatas na humihingi ng 1 billion daw sa mga diskaya para ipagtanggol daw sila sa Senate Blue Ribbon Committee, o senador nga, 'di ba? Pero ang ending daw ho mga bossing ay 120 million. Ewan ko kung bakit ayaw. Kasi si Marcoleta 'di ba, siya yung tumututol at sinasabi, wala naman po sinasabing batas na, kailangan magsoli ng mga kaperahan para sumailalim at mabigyan ng Witness Protection Program. Yun hindi ko lang ho alam, 'di ba, Kuya Lokis, oh, shoutout sa'yo from South Carolina. Hindi ko lang alam kung kay Marcoleta kung bakit, siya yung dumidepensa talaga. 'Di ba, Mark, totoo ba yung title mo? Aba, kailan ba tayo nag-fake news? Lagi naman totoo ho, mga kababayan. Yung title natin, o eto, ayan, Pangulong Bongbong Marcos, PBBM posibleng maharap sa impeachment daw ho dahil sa betrayal of public trust ayon kay Representative Edgar Erice. At alam niyo ho kung bakit nilagay namin diyan sa ilalim na titulo na, susunugin na naman yung Malacanang? Alam niyo naman po, no, yung mga kampo na mga ewan ko puro kabalbalan yung mga 'yan, 'no, mga nagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang lagi po ginagawa kapagka may mga ganito, pabababain si pangulo, keso betrayal of public trust daw ho. Aba, kailan pa naging betrayal of public trust mga kababayan? Yung siya mismo yung nagbubuko ng mga korap sa ating bayan, 'no? Tapos ano gagawin nung mga, DDS na mga maka-Duterte? Naalala niyo si Boy Lighter? Si Boy Lighter, oh, 'di ba? Sugod tayo sa Malacanang, sindihan ng mga ang lighter. Putragis na yung mga 'yan. Malamang ho sa ganyan, ganyan na naman ang sasabihin niyang mga 'yan, 'di ba?